Nagbukas ang Iran ng bagong front na yon sa hilagang hangganan mismo ng Israel, hindi 2,000 milya ang layo. Ang Hezbollah, isang malakas at sanay na puwersa ng Iran, ay nasa hilagang hangganan ng Israel. Isang taon na kalahati na mula nang namagitan si Pangulong Biden para sa tigil putukan at iginiit na umurong ang Israel sa Timog Lebanon. 18 buwan nang lumipas para mag-isip, magplano at maghanda. Kaya sa tingin ko, simple lang ang tanong. Ano ang naiiba ngayon? At mas mahalaga pa, ano ang estratehiya para baguhin ang realidad sa pangmatagalan, hindi lang panandalian? Dahil kung matatapos na naman ito sa ilusyon ng katahimikan, mukhang wala tayong natutunan. Para mapag-usapan ito, ikinararangal kong ipakilala at dalhin dito sa podcast ang kaibigan ko, si Brigadier General sa Reserba Amir Avivi. Siya ang nantatag at chairman ng Israel Defense and Security Forum, isa sa pinakamahalagang organisasyon sa Israel, bukod pa sa iba pa niyang posisyon. Siya rin ang dating Deputy Commander ng Gaza Division. Siya ang naging direktor ng opisina ng Chief of Staff at Commander sa iba't ibang antas ng Combat Engineering. Amir, ikinagagalak ka naming makasama. Ikinagagalak ko rin narito ako. Salamat sa pag-imbita sa akin. Wala ka naman. Salamat sa oras mo. Alam naming abala ka sa mga digmaan sa iba't ibang panig. Pag-uusapan din natin ang tungkulin mo bilang sibilyan at ang malawak mong kaalaman sa militar. Amir, pag-uusapan natin ngayon ang Lebanon. Para sa mga nakakaalala, matapos ang Oktubre, muntik na ring magkaroon ng Oktubre 8 sa Lebanon. Tama? Nakausap na rin kita tungkol dito at gusto kong marinig pa opinyon mo. Maswerte tayo at walang nangyaring Oktubre 8 sa Lebanon. Pero pumasok pa rin ang Lebanon sa digmaan. Pag sinabi kong Lebanon, tinutukoy ko ang Hezbollah. Maging mali na tayo. Sumali ang Hezbollah sa digmaan noong Oktubre 8 sa pag-atake ng libu-libong rocket sa Israel, gaya ng nangyayari ngayon. Noong Setyembre ng 2024, naglunsad ang Israel ng isang opensibang panlupa. Nasa Lebanon din ako noong panahong yon para sumpuin ang Hezbollah. Umaabante kami. At bago ang eleksyon ng Nobyembre 2024, iginiit ni Pangulong Biden, sa katunayan, nagbanta pa siya sa Israel na kailangan naming umatras. Kung hindi, titigil siya at di na magpapadala ng mga munisyon sa amin. Na obligasyon naman niya. Kaya umatras kami at 18 buwan na ang nakalipas. Ano ang pinagkaiba ng Lebanon mula Oktubre 8 kumpara 18 buwan na ang nakalipas? Sige, alam mo, kapag tiningnan natin ang kabuuang larawan, at siguro paglipas ng ilang taon, kapag pinag-aralan nila ang digmaang ito, pag-uusapan nila ito pagkalipas ng maraming taon, sa tingin ko, hahatiin nila ang digmaan sa 3 magkakaibang yugto. Ang unang yugto ay nung simula pa lang, alam mo, nabigla kami, hindi handa, kulang sa bala, kulang sa puwersa, 7 magkakaibang front. At sa ganitong sitwasyon, nagpasya ang Israel sa isang estratehiya na nagsasabing mag-focus tayo sa bawat pagkakataon sa isang bahagi ng labanan. Nagsimula kami sa Hamas at sa pagkakaiba sa lahat ng iba pang front para pahinain, hindi wasakin, pahinain ang aming kalaban hanggang sa punto na wala nang magiging estratehikong banta sa Israel at pagkatapos ay lilipat sa susunod na hamon. Kaya nagsimula kami sa Hamas. At ito ay tumagal ng matagal, halos 1 taon. Ibig kong sabihin nagsimula ang digmaan noong 7 ng Oktubre. Inilipat namin ang pangunahing focus sa Lebanon noong Setyembre ng sumunod na taon. At tumagal ito dahil sa maraming dahilan. Ibig ko sabihin, napaka-komplikado ng sitwasyon ng digmaan na may maraming bihag. Pero pati na rin ang administrasyong Amerikano na ipinagkakait sa amin ang mga munisyon sa amin. Bumagal talaga kami dahil dito. Sa isang punto, pumasok kami sa Rafah, kinuha ang Philadelphia at pinalibutan ang Hamas mula sa lahat ng panig. At sa puntong yon, alam mo, hindi na naging estratehikong banta ang Hamas. Banta pa rin sila kahit na yon, pero hindi na estratehikong banta. Sinabi namin na panahon na para ibalik ang aming mga mamamayan na pinaalis sa kanilang tahanan para sa kaligtasan. Kailangan naming ibalik sila. Sa hilagan ng Israel. Sa hilaga. Kaya kinukuha nila ito. Kailan nila ito kinukuha? Noong 8 ng Oktubre, inilipat ng Israel ang mahigit 100,000 katao mula sa kanilang mga tahanan sa kahabaan ng hangganan. Kabilang na ang isang buong lungsod, ang lungsod ng Kirakbona, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabawi. Sa 25,000 mamamayan ng lungsod, 10,000 lang ang bumalik. Malaking problema yon. Sa oras na yon, inilipat namin ang pangunahing focus mula Gaza patungong Lebanon. Nagsagawa kami ng matinding pag-atake gamit ang Pages,
Inatake ang mga estratehikong pasilidad at pinatay si Nasrallah. At totoo nga, noong panahong yon, ang presyon sa Israel na wag nang sumulong pa, alam mo, na tumigil ay talagang seryoso. Naranasan ko mismo yon, alam mo, noong panahon na yon ay nakipagkita ako sa embador ng US dito sa Israel. Naalala ko nung pumunta ako sa opisina niya habang naghihintay ako para sa meeting, humanga ako sa simbolo ng US sa labas ng kwarto niya, yung makapangyariang agila. Papasok ko sa meeting at nagsimula kami mag-usap, paulit-ulit niyang sinasabi na kailangan nating pababain ang tensyon. Kailangan natin ng tigil putukan. Sa lahat ng ito, bakit Amir? Bakit siya sobrang mapilit? Sa totoo lang, hindi ko alam. Wala namang saysay. Alam mo, may isang bagay siyang sinabi sa akin na tingin ko ay magandang paliwanag. Sabi niya, tingnan mo, nandito ako para maging embahador. Para isulong ang normalisasyon ng ugnayan sa Saudi Arabia. At itong bigmaan na ito ay nakakaabala sa misyon na ito, alam mo. Pakiramdam niya, alam mo, parang ingay lang ito na nakakaabala sa pangunahing usapin. Ang pangunahing usapin ay normalisasyon. Nagsimula ang digmaan dahil sa prosesong ito at sa tangkang pagpigil ng Iran sa normalisasyon. Habang binabanggit niya ang pagpapababa ng tensyon at tigil putukan, sa isang punto, tiningnan ko siya. Sabi ko kay Ginoong Ambassador, alam mo, nakaupo ako sa labas at humahanga sa makapangyariang agilang ito. Kailan kayo naging DAVs? Iniisip mo ba na pwede kang maging pandaigdigang kapangyarihan kung DAV ka lang? Hindi ito tsamba. Paano siya tumugon? Natawa siya, alam mo. Pero sa dulo ng pagpupulong, seryoso niya akong tiningnan at sinabi niya, tingnan mo, kung ipagpapatuloy mo ang pag-atake sa Lebanon, magkakaroon ng lamat sa pagitan ng Israel at US. Wow, hindi yun banta. Hayagang banta yun. Oo, isa yung hayagang banta. At sa totoo lang, halatang halata na ang Israel ay nasa ilalim ng matinding pressure mula sa administrasyon. Masasabi ko na ilang oras lang lumipas, 80 bomba agad ang ibinagsak sa taguan ni Nasrallah. Napatumba namin si Nasrallah, sa tingin ko. Nang makausap namin ang mga tao ni Biden, pagkalipas ng ilang panahon, inamin nilang tama ang ginawa ng Israel. Pero ang issue ay hindi kami tumigil o nag-ceasefire dahil sa presyon ng Amerika. Hindi yon ang issue. Ang issue ay alam namin na nagsisimula ng kumilos ang Iran para bumuo ng sandatang nuklear. Kailangan naming ilipat ang focus mula Lebanon papuntang Iran. Sa totoo lang, nung nilagdaan namin ang tigil putukan, pinayagan pa rin ng Israel na ituloy ang araw-araw na pag-atake. Tama mula sa himpapawid. Alam mo, mula sa himpapawid, Na ginagawa na natin. At saka pala, nananatili rin kami sa loob ng Lebanon sa ilang posisyon, hindi bababa sa 5 magkakaibang lugar, mahahalagang lugar para sa amin sa loob ng Lebanon. Kaya naging pabor sa Israel ang tigil putukan. Noong araw na yon, nilagdaan namin ang tigil putukan. Sinabi ng punong ministro na ililipat ang focus mula Lebanon papuntang Iran. nakaka-interest nga ito. Ibig mong sabihin, ang tigil putukan noon ay pabor sa interes ng Israel. Tiyak. At tiyak din dahil nung panahong yon ay bumagsak din ang rehimen ng Syria. At inilipat namin ang malaking pansin sa pagsira sa hukbong Syrian, sa pagkuha ng tuktok ng bundok Hermon at pagpasok sa Syria. Kailangan din naming harapin ang mga Houthi at sila ay kumikilos doon. Pero noong araw na ginawa namin ang tigil putukan, nagkaroon ako ng pagkakataon na makipagkita kay Gallant na nooy ministro ng depensa. At pinag-uusapan namin ang katotohanan na noong nawala ng Iran ang kanilang estratehikong lalim, ibig kong sabihin, sina Hamas, Hezbollah bilang mga pangunahing puwersa at pati na rin ang mga Houthi, alam mo, ay nanghina. Malinaw na sa pananaw ng mga Iranian, ang paraan para maprotektahan nila ang kanilang rehimen ay ang mabilis na pag-usad patungo sa kakayahang nuklear. Alam namin na nagsimula na ang paligsahan. Ipaliwanag mo nga, plano ba talaga nilang gamitin ang sandatang nuclear? O sapat na ang banta nito para lumakas sila doon? Ang pangunahing interes ng rehimen ay ang mapanatili ang sarili nito, alam mo na. At sa paraan ng kanilang pagpapatakbo sa loob ng maraming taon, lumikas sila ng mga estratehikong lalim. Tinitingnan nila ang kanilang mga grupong kumikilos para sa kanila bilang mga estratehikong panangga. At sa loob ng maraming taon, tiniyak nilang ang mga grupong kumikilos para sa kanila lang ang lumalaban.
Hindi sila, nasa labas sila, alam mo, ng arenang ito, kumukontrol mula sa likod. At noong nawala nila ang mga estratehikong lalim, alam mo, parang may nagtanggal ng damit nila, alam mo, pakiramdam nila ay hubot-hubad sila. Naramdaman nilang mga sandatang nuklear lang ang makapagliligtas sa kanila ngayon. Kaya nagsimula talaga silang kumilos para gawing sandatang enriched uranium at isama ito sa paggawa ng bomba. At naunawaan ng Israel na kailangan nating ituon ang lahat ng ating lakas, lahat, sa paghahanda upang pigilan sila sa pamamagitan ng pag-atake sa loob ng Iran. Malamang ito ang pinakamalaking pag-atake sa kasaysayan ng Israel. Walang nakakaalam ano ang mangyayari kapag ito'y ginawa. Sa tingin mo ba na tayo ay... Nagdesisyon ba tayong gawin niyon kahit si Biden ang presidente at nanalo sa eleksyon? Sa palagay mo ba itutuloy pa rin ito ng Israel? Malinaw namang mas madali kung may presidenteng sumusuporta at tumutulong. Pero nung nagsimula kaming maghanda tapos na ang eleksyon sa US, malinaw na si Pangulong Trump ang nanalo. Ang buong establishmento ng depensa ng Israel, pati ng aming mga industriyang militar at ang hukbo, ay nagsimulang magtrabaho ng walang tigil kasama ang Mossad, naghahanda para sa mapagpasyang pag-atake sa kakayahang nuklear ng Iran. At sa mga buwan mula Nobyembre, nang ginawa namin ang tigil putukan hanggang Hunyo, nang umatake kami, Israel. Sa panahong ito, nakagawa kami ng mga teknolohiyang lampas sa imahinasyon at sumusuway sa batas ng pisika at chemistry. Mga teknolohiyang hindi lang nagpapahintulot sa amin na maisakatuparan ang aming mga misyon sa loob ng 12 araw at talagang magdulot ng matinding pinsala sa programang nuclear na ito at sa programang ballistic missile. Pero ito ay mga teknolohiyang mag-iiwan ng epekto sa susunod na dekada. Kasama dito ang mga teknolohiyang hindi pa alam ng publiko. Tiyak-tiyak. At ang ginawa namin sa Iran ay lampas sa imahinasyon. Nang sinabi ni Punong Ministro Netanyahu kay Pangulong Trump na take kami, sinabi ng Pangulo, tingnan mo, ito'y tungkol sa inyong pambansang seguridad. Alam mo, gawin mo ang lahat na kailangan mong gawin para maprotektahan ng Israel. Pero kami, ang US, alam mo, ay hindi makikilahok. May maling akala ang US sa kanilang pagsubok labanan ang mga Houthi na hindi naging matagumpay. Kaya alam mo, iniisip ng presidente, sige, kung sinubukan nating harapin ang mga Houthi, hindi ang Iran, hindi tayo masyadong nagtagumpay. Alam mo ba ang mangyayari kung atakihin ng Israel ang Iran mismo? Na sinusuportahan ng bansang 70 beses ang laki ng Israel. Tama. Alam mo, sinabi sa akin ng Chief of Staff na nung nagsimula ang pag-atake, mga 1 araw at kalahati pagkatapos, alam mo, tumawag ang commander ng CENTCOM at tinanong siya, alam mo, kumusta na? Ilang eroplano ang nawala ninyo? Ilang drone? Sabi niya, wala. Nagulat sila kasi sa loob ng 2 araw, winasak ng Israel ang depensa na nagtatanggol sa Tehran at nabuksan ang daan papuntang Tehran. Kontrolado namin ang himpapawid ng Iran at nagsimulang umatake ng matindi nang hindi nawawalan ng kahit isang eroplano, alam mo. Yun ba ang dahilan kaya nakialam si Pangulong Trump? Ibig sabihin, bago ang digmaan, hindi siya sigurado na makikialam. Tama. Kaya nung makita niya ang tagumpay at pagdomina namin sa kalangitan ng Iran, sinabi ni Punong Ministro Netanyahu kay Pangulong Trump na ito na ang pagkakataon. Alam mo, ito na ang sandali kung saan talaga nating magagamit ang mga strategic bomber at matatapos ang trabaho dahil wala ang mga kakayahang ito sa Israel. Marami kaming kakayahan pero wala kaming strategic bombers. At malinaw na para talagang matugunan ng lubusan ng Ford at Natanz at lahat ng mga lugar na ito, kailangan mo talaga ang kakayahan ng mga B-2. At talaga namang makasaysayan ang naging desisyon ni Pangulong Trump na sumali sa laban. At hindi lang basta sumali at atakihin ang mga lugar na ito, kundi pati na rin ang akuin ang responsibilidad sa mga nangyayari sa Iran. At sabihin na yon, atin na itong usapin. Sisiguraduhin namin hindi kayo magkakaroon ng kakayahang nuklear. Anong nagbago, Amir? Anong nangyari sa sandaling yon? Bakit na yung Estados Unidos na ang namumuno sa digmaan? At sa totoo lang, ang Israel, kahit na ito ay para sa ating pambansang interes, ay sumasama sa US. Anong nagbago kay Trump?
Ang pagkilala na posible itong gawin na ipinakita ng Israel na kaya natin gawin ito. Wow. Sige, binago ng Israel ang pananaw kung ano ang maaring o hindi maaring gawin. At ang katotohanan na nagawa ng Israel na umatake sa paraang ginawa nila ay talaga namang nagbigay ng lakas din sa Pangulo na sabihin, sige, kaya itong gawin. Alam mo yon, nang hindi nawawala ang maraming eroplano at iba pa. At binago nito ang lahat. Binago nito ang lahat dahil sa loob ng 12 araw, hindi lang iyon. Talagang magawa naming matamaan ng seryoso ang kanilang mga programa. Tinama ng husto ang mga programang nuklear, pagpatay sa siyentipiko, at pagsira sa kanilang digital archive. Kinuha namin ang physical na archive dati kasamang Mossad. Pinatay ang maraming matataas na komander at matataas na opisyal at tinamaan ang mga site. Pero nagdulot din ito na isang realidad kung saan ang deterrence ng Iran sa loob at labas ng bansa ay tuluyang nawasak. Ito talaga ang nagtulak sa mga Iranian na magsimula ng demonstrasyon. Ito rin ang nagtulak sa mga Europeo na ibalik ang mga parusa at peralin ang snapback ng JCPOA. Kaya binago ng Israel ang lahat sa buong mundo at sa loob mismo ng Iran at inilatag ang mga kondisyon para sa digmaan na nangyayari ngayon na isang napakaibang uri ng digmaan. Dahil kung ang unang bahagi ng digmaan ay tungkol sa pagpapahina sa lahat ng ating mga kaaway, kabilang na ang Iran, at pagpapalaya sa ating mga bihag. Natapos natin ang unang 2 taon na lubhang pinahina ang lahat ng ating kaaway sa lahat ng 7 harapan. At ang Israel sa loob ng 2 taon ay naging mas malakas kaysa noong nagsimula tayo. Ang bahaging ito ng digmaan ay tungkol sa mapagpasyang pagwawagi sa lahat ng harapan. Mapagpasyang pag-atake ito para makamit ang ganap na tagumpay. Hindi ito basta pagpapahina ng Iran, Hezbollah o Hamas, kundi tuluyang pagwasak sa kanila. Habang pinag-uusapan natin ang Iran, muli, anong nagbago sa Israel mula Hunyo 2025 hanggang ngayon? Ibig mo bang sabihin, sana nakamit na natin ang tagumpay laban sa Iran sa loob ng 12 araw kung nagpatuloy tayo noong una pa lang? Kaya nagsimula tayo ng 12 araw na alam natin marami pa tayong bihag sa Gaza na kailangan nating bumalik at magpokus ulit sa Gaza. Ito ang dahilan kaya limitado ang ating pag-atake. Naintindihan ko. Tinututukan ng malalaking issue. Tinitiyak na hindi sila magkaroon ng sandatang nuclear, winawasak ang proseso ng paggawa ng sandata gamit ang pinayamang uranium, tinatamaan sila ng seryoso pagdating sa kanilang kakayahan sa ballistic na missile at drone. Kinailangan namin bumalik sa Gaza. Apurahan ito, may mga bihag at kailangan namin itong harapin. Kaya lumipat kami mula Gaza, Lebanon, Syria, Yemen, Iran, pabalik sa Gaza. Pumasok kami sa lungsod ng Gaza upang likhayin ang mga kondisyon para mapilitang umatras ang Hamas na parang wala na silang ibang mapupuntahan at mapilitan silang palayain ang mga bihag. Nagkaroon ng pansamantalang tigil operasyon. Nagpatupad kami ng tigil putukan at sinimulan ng usapan sa kapayapaan. The Board of Peace. Komite at iba pa at ang lupon ng kapayapaan at nagkaroon ng pakiramdam ang publiko na sige, tapos na ang digmaan. At nagsulat ako ng isang artikulo noong Enero, simula ng Enero sa Winet at pati na rin sa Jerusalem Post na nagsasabing sa unang kalahati ng 2026 ay babalik tayo sa isang ganap na digmaan sa lahat ng harapan, lahat ng iyon. At ang ikalawang kalahati ng 2026 ay tungkol sa normalisasyon, mga kasunduan sa kapayapaan at syempre nalalapit na eleksyon pareho sa Israel at sa US. At Paano mo nalaman yun, Amir? Tama ka pala. Akala naming lahat, pati na rin ang gobyerno, na ganun na ang nangyayari. Ibig ko sabihin, halos walang usap-usapan ng mga buwang yon. Paano mangalaman? dahil nakita namin na ang Iran, imbes na sabihin na, sige, ganito na lang. Hindi namin na-assess ng tama ang lakas ng Israel at ang determinasyon din ng US na lumaban. Ang US sa loob ng napakaraming taon ay may kamanghamanghang kakayahan, pero zero ang kagustuhang lumaban. Pero pumasok at lumaban si Pangulong Trump na nagsabing nagpasya siyang gumamit ng kapangyarihan. Kaya imbes sabihin ng mga Iranian na baka dapat maghintay tayo ng ilang taon,
Hintayin muna nating matapos ang termino ni Netanyahu at Trump, saka tayo bumalik sa dati nating ginagawa. Hindi, nagsimula silang magtayo ulit ng lahat ng mga kakayahang ito ng napakabilis. At gumawa rin sila ng isang estratehikong pasya. Magiging sila, target sila. Sa Israel, malinaw ang pagkaunawa na kung maghihintay tayo, magiging nuclear ang Iran at paputukan nila tayo ng sandatang nuclear. Iyon ang pagkaunawa. Totoong pagkaunawa yun, oo. At saka, gumagalaw na naman sila papunta sa malakihang produksyon ng mga ballistic missile at babahay nila tayo ng libu-libo at libu-libong ballistic missile. Malinaw na isa itong estratehikong banta para sa Israel. At malinaw na aatake ang Israel. Sa kahit anong paraan, naghanda ang Israel para sa isang pag-atake. At malinaw na kailangan naming tapusin ang trabaho sa Gaza, sa Lebanon. Kailangan naming manalo sa digmaan. Hindi kami pwedeng manatili sa realidad kung saan muling bumabangon ang Hezbollah, Hamas at Iran. At naunawaan namin na ang pangunahing issue ay pabagsakin ang ulo ng ahas. Kailangan naming harapin ang Iran. And Hayaan mo ka magtanong kung... Ito na naman ang tanong na madalas kong matanggap sa balita. Natanong din sa akin kahapon, kung tayo... Madalas nilang ipalagay na sinabi natin ng obliteration, tama? Sa tingin ko minsan ginamit ng Pangulo ang salitang yon. Hindi ko maalala na sinabi ni Punong Ministro Netanyahu na tayo ay nilipol. Paano nila nagawang bantaan ng Israel gamit ang isang sandatang nuclear? Nang ganong kabilis kung nagsagawa tayo ng isang mapagpasyang pag-atake noong Hunyo. kaya hindi naman talaga sila makakakilos agad para bumuo ng bomba. Pero ang ginawa nila ay maghanap ng lugar na malalim sa ilalim ng lupa sa paraang kahit ang US ay hindi ito kayang tamaan. At doon, susubukan nilang kunin ang pinagyamang uranium at gumawa kahit ng pinakapayak na nuclear bomb. Pero gagawa sila ng bomba na susubukan nilang gamitin sa kahit anong paraan. Kailangan naming magsimula sa uranium ng Iran na na-enrich na nila, tama? Kailangan naming pigilan sila bago sila magtago sa ilalim ng lupa. Hindi namin. Maraming oras. Ngayon, ang malaking hamon ni Punong Ministro Netanyahu ay paano makukuha ang suporta ng US at maipaintindi na hindi lang ito banta sa Israel. Ito ay banta sa buong sibilisasyon. Apokaliptikong rehimen ito na hindi natatakot gumamit ng mga sandatang nuklear. Maaring magdulot sila ng ikatlong digmaang pandaigdig, isang nuklear na digmaan at pagkatapos nito ay wala ng sibilisasyon. Kaya malinaw na kailangan nating harapin ito. Sinubukan ni Pangulong Trump na lutasin ito sa diplomasya. Hiniling na ibigay nila ang enriched uranium at buwagin ang lahat ng kapasidad sa pagpapayaman ng uranium. Pero alam mo, ang rehimeng ito, nag-iisip sila sa isang apokaliptikong paraan at hindi sila susunod sa mga kahilingang ito. At sa kabutihang palad, meron tayong Pangulo na nakakaunawa, alam mo, na ito ay isang malaking banta sa buong sibilisasyon at sa US. At dito tayo umabot sa puntong naglunsad tayo ng isang pag-atake ng magkasama na may malinaw na layunin. Upang tuluyang buwagin ang kakayahan ng Iran, upang matiyak na hindi na sila magkakaroon ng kakayahang nuklear, upang ganap at lubos na sirain ang kanilang kakayahan na gumawa ng mga balistikong misail at buwagin ang kakayahang ito. At para maputol ang koneksyon ng Iran sa mga proxy at matiyak na hindi nila masuportahan ang mga ito. Pugitan na lumika ng napakaraming proxy. At ito mismo ang ginagawa namin. Kaya interesado akong marinig ang iyong pagsusuri ngayon na halos isang buwan na tayo sa kasalukuyang kampanya laban sa Iran. Nasaan na tayo ngayon? At sa palagay mo, gaano pa katagal bago natin makamit ang mga layuning iyon? Kaya sa militar, halos wasak na talaga sila. Ibig ko sabihin ngayon ay nakatutok kami sa pagsira ng bawat pabrika at industriya na bumubuo sa kakayahan ng Iran. Sinisira ito ng sistematiko. Nasira na ang karamihan sa kanilang balistikong missile at drone capabilities, pati na rin ang mga pabrika ng drone. Pababa na rin ang bilang ng kanilang pagpapaputok. Walang Navy, halos walang air defense. Kaya malinaw na militarily sila ay winawasak. Kaya nakakapagpakawala pa rin sila ng missile minsan. May command and control structure pa ba
sa pagitan ng mga hukbo nila doon. Sa revolusyonaryo, may command and control, pero may ilang unit na may malawakang paglipat ng panig. Naintindihan nila na kontrolado ng Israel at ng US ang kalangitan ng Iran. Magkasama ang Israel at US na umatake sa mahigit 14,000 target. Bawat target ay maaring ilang bomba lang. At lahat ito ay eksakto. Hindi ito gaya ng ballistic missile nila na basta pinapaputok. Eksakto at tiyak ang mga pag-atake na di nila kayang pigilan. And Meron silang Air Force, sa totoo lang. may Air Force talaga sila. Pero nasaan ito? Ibig kong sabihin, Wasak na. Karamihan dito ay nawasak, pero mas umasa sila sa mga ballistic missile at eroplano. At sa tingin ko, lumalago na ang pag-unawa na kung talagang gusto mong paluhurin ang rehimeng ito, kailangan mong tanggalin sa kanila ang kanilang ekonomiya. Ngayon tinatalakay natin ang pag-take over ng US sa kipot ng Hormuz. Pinag-uusapan natin ang isla ng Hag na siyang may kontrol sa halos 70% ng langis na ipinapamahagi mula sa isla papunta sa mga tanker. Pag nakuha mo ang isla, tapos na. Bagsak na ang ekonomiya ng Iran. At malinaw naman kung ikaw ang may kontrol sa kipot, ganon din. Ibig kong sabihin, pwede mong hayaang makalabas ang kahit anong barko na gusto mo mula sa kipot. At yung ayaw mong palabasin, ikaw ang may kontrol. bakit mahalaga ito? Maaapektuhan ang buong Iran. Mahirap na ang mga tao, pero pati sila at ang rehimen ay maaapektuhan pa rin. Umasa ba tayo madudulot ito ng kaguluhan o pagtalikod? Impyerno na ang buhay ng mga nagpoprotesta. Ano ang plano ngayon? Di mo kayang patayin ang 1,000,000 miyembro ng Revolusyonaryong Gwardiya, pero pwede mong tiyakin na hindi sila mababayaran. Layunin mong ilagay ang rehimen sa sitwasyong hindi na nila masuportahan ang kanilang puwersa. Kapag di na sila nababayaran, tapos na ang laban. Walang tumalikod. Oo, kaya kapag naubos ang pera nila, tapos na. Hindi na nila masuportahan ang mga puwersang ito. Kaya kapag iniisip ni Pangulong Trump na barilin ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya o kunin ang Hag Island o kontrolin ang Hormuz, dito ko naintindihan na kailangan talaga nating kontrolin ang kanilang ekonomiya. Hindi lang sirain ang kanilang kakayahang militar para tuluyang buwagin ang rehimen o gawing hindi na ito gumagana. Sa paraang magbibigay daan para ang mga mamamayang Iranian ay mag-alsa at kunin ang kontrol sa ban sa tulong ng Israel at Amerika. Walang sundalong papasok sa loob ng Iran. Hindi ko tinutukoy ang Hormuz o mga isla. Ang tinutukoy ko ay ang mainland ng Iran at ang mga sundalong nasa lupa ay mga Iranian mismo. Nasa lupa sila pero karamihan ay di armado ngayon, tama ba? Siguro mga Kurds at baka mga Azeris? Paano natin mababago ang ganong pananaw? Kasi kung walang armas, ibig kong sabihin, maaring magkaroon ng reaksyon mula sa IRGC kung sino man ang natitiran magpoprotekta sa... Kaya oo, umasa ako na may plano na armasan ang iba't ibang grupo. At kailangan mong mag-focus sa dalawang lugar. Una ay ang Tehran mismo. Ito ang kabisera. Pero pati na rin sa mga mas rural na lugar kung saan naroon ang mga Kurds, Baluchis, Azaris at iba pang iba't ibang grupo. Ang Iran ay binubuo ng maraming grupo. May 12 magkakaibang grupo sa Iran. 50% lamang ng populasyon nito ang mga Persyano. Kahit sa Persyano, marami ang di sumusuporta sa rehimeng ito. Kaya ako optimistiko at tingin ko di magtatagal ang rehimeng ito. At sa tingin ko, ang mga ambisyon o layunin ng US ay mas malaki kaysa sa Israel. Okay lang sa Israel ang Iran, basta hindi ito banta. Walang ballistic missiles, nuclear weapons o suporta sa mga grupong proxy. Hindi sapat ito para sa US. Kailangan ng US na ilipat ng Iran ang alyansa nito mula sa China, Russia, papunta sa US. Kailangan ng US na ang langis ng Iran ay ipagpalit gamit ang petrodollars pabalik sa SWIFT at hindi sa black market gaya ng matagal ng ginagawa. Ipaliwanag ko pa ng kaunti para sa ating mga tagapanood. Alam natin na kontrolado ng China ang 90% ng mga bihirang mineral, ang mga mineral na kailangan para sa industriya ng AI, para sa mga dikuryenteng sasakyan. At kamakailan lang, ginulo ng China ang daloy ng mga bihirang mineral na ito papunta sa Europa o sa US.
Lubos na nababahala ang US tungkol sa kontrol na ito. At ang paraan ng US sa pagharap dito ay sinasabi nila, sige, kontrolado nyo ang karamihan sa mga bihirang mineral na ito. Kami naman ang magkokontrol ng langis. Kayo mga Chino, kailangan nyo ng langis. Ngayon, kinuha na ng US ang langis ng Venezuela. Ngayon, kukunin naman ito, alam mo, ang langis ng Iran. Bukod pa rito, kung makokontrol ng US ang kipot ng Hormuz, tapos na. Sa kahit anong sandali, pwedeng isara ng US ang kipot at sabihin sa China, alam mo, walang langis. Tapos na. Napaka-interesante. Isa itong tunay na masusing pagsusuri, kaya higit pa ito sa isyu ng Taiwan at mga semiconductor. Kasama rin dito ang mga bihirang mineral sa loob ng China. Siyempre. At malinaw naman kapag ipinapakita ng US ang kahandaang lumaban, pero ipinapakita rin ito ang technological na kausayan, alam mo, ng US, kumpara sa teknolohiya ng Russia at Sina. Dahil ang Iran ay lumalaban gamit ang teknolohiya ng Russia at Sina, at ito ay winawasak. 100 sa wala, para itong ganap na dominasyon ng teknolohiya ng Amerikano at Israeli. Kaya malinaw, inaakala ko na ito ay magpapapigil sa China na salakain ng Taiwan. Magkakaroon ng sitwasyon na mag-iisip ang Rusya kung ano ang susunod na hakbang at dapat gawin. Ang nakapagtataka sa akin ay ang nangyayari sa Europa. Alam mo, Yung katotohanang nanawagan ng Pangulo sa kanila para sumali at tumulong. At sa mismong napakahalagang sandali, sinabi nila na hindi sila papayag. Magkakaroon ito ng matinding epekto para sa Europa. Ibig ko sabihin, kung iniisip mo ito ay ang US, NATO. at kung sabihin ng US sa Rusya, alam mo ba kung ano? Gabin mo na lang ang gusto mo. Hindi na kami mamumuhunan sa Ukraine at ipagtatanggol ang mga Europeo dahil nagiging Muslim na rin sila. Mas mabuti sigurong Rusya ang humarap sa kanila. Posibleng mangyari yan. Ibig ko sabihin, baka makita natin ang Rusya na mas agresibo sa Europa. At di sila tutulungan ng US para harapin ito. Hindi ito gagawin ni Pangulong Trump. At kapag tiningnan natin kung ano ang susunod na mangyayari, alam mo, sino ang magiging susunod na Pangulo? Kung ang Vice Presidente ang nagsasabing America First at ayaw kong ipadala ang ating mga sundalo sa iba't ibang lugar at iba pa, maaring maging napakasama nito. At sa tingin ko, magiging mas higit na umaasa ang Europa sa Israel, sa mga kakayahan ng Israel. Katulad ng tinraidor ni Pangulong Obama, ang mundo ng Sunni at kumampi sa Iran. Hindi rin pinrotektahan ng mga tao sa Syria. Tama. Kaya nagkaroon ng ganitong pananaw sa gitnang silangan. Kailangan natin makipag-alyansa sa Israel dahil hindi natin mapagkakatiwalaan ang Amerika. Kung hindi ginawa ni Obama ang ginawa niya, wala sana tayong Obama Codes. Isang nakakaintrigang ideya ito para sa akin. Iyan ay hindi pangkaraniwan. Si Obama ay muling pagkakatawang tao ni Bilam. Dumating siya para sumpain tayo pero naging pagpapala. Wow. Marami rin ginawa siya na naging pagpapala sa atin tulad ng pagdala ng Arab Spring at paghina ng mga kaaway natin. Ganun din dito. Ngayon, tinatalikuran na ng US ang Europa. Magiging sobrang dependent ang Europa sa mga kakayahan ng Israel. At mga teknolohiya at posibleng sa mga susunod na buwan o taon, magiging koridor ng enerhiya ang Israel. Alam natin na yon na ang Saudi Arabia ay nagtutulak ng langis sa pamamagitan ng East-West Pipe na mula Saudi Arabia papuntang Red Sea. Iniiwasan nito ang kipot ng Hormuz. At ang orihinal na ideya ay kunin ang langis na ito mula Yanbu, mula Red Sea, papuntang Eilat. At mula Eilat, ililipat ito sa pamamagitan ng aming mga tubo, sa pamamagitan ng kumpanyang Katsa, mula Eilat papuntang Ashkelon, at mula Ashkelon papuntang Europa. Magiging pandaigdigang koridor ng enerhiya ang Israel at sa pamamagitan ng aming mga tubo, walang katapusang dami ng langis ang maaring dumaloy. Nakausap ko ang isa sa mga kilalang embahador ng Europa noong nakaraang linggo. Nakausap ko siya tungkol sa koridor ng enerhiya. Sabi niya, Amir, kung mangyari ito, malaking pagbabago ito sa relasyon namin sa Israel. Napakaganda na maipadala ang langis sa pamamagitan ng Israel papuntang Europa. Malaking bagay ito.
Maaring maging tulay ang Israel sa kanluran at silangan. Sigurado, pwede itong daanan. Sigurado. Kaya nakaka-interest, Samir, ang sinasabi mo ay habang maaring magbago ng malaki ang relasyon ng Israel sa Europa bilang hindi inaasahang epekto nito. Nakikita ko ang maraming oportunidad na sa totoo lang ay nangyayari na. Dahil nakikita mo na ang Finland or Sweden or silangang Europa, Germany ay bumibili ng napakaraming kakayahang pandepensa ng Israel. Dati, ang hilagang Europa ay palaging bumabatikos at kontra sa Israel. Kailan mo huling narinig? Ang Sweden, Finland at iba pang bansa na kontra sa Israel, hindi mo na sila naririnig ngayon. Bakit? Gawa ng Israel ang kanilang mga sistemang pandepensa. Umaasa sila sa mga kakayahang pandepensa ng Israel at kailangan ng maayos na ugnayan sa atin. Ganon din sa silangang Europa. Alemanya, bumili sila ng RO-3. Malaking bagay ito. Malaking pagbabago ito. Ngayon, habang mas maraming bansa ang nasa kanlurang bahagi ng Europa at mas malayo sila sa Rusya, mas pinapayagan nilang hindi maging maganda ang pakikitungo nila sa Israel. Pero sa huli, kapag nakita nila ang misil na balistiko ng Iran na kayang umabot hanggang, alam mo na, Paris o London, mas mabilis nilang maunawaan at kakailanganin nila ang kakayahan ng Israel. Sa tingin mo ba, ngayon, ang British Foreign Minister ay parang itinatanggi pa? Sinasabi niya, hindi naman natin alam kung kaya nilang tamaan ng London. Wala pa tayong ebidensya. Nakakagulat lang para sa akin. Dapat ang tinitingnan mo ay yung posibilidad na kaya nilang tamaan, hindi yung ebidensya na baka hindi nila kaya. Alam mo, ang mga kakayahan ng Iran ay meron din ng mga Ruso. Kaya malinaw na kayang tamaan ng Russia ang mga iyon. Siyempre. Kaya alam mo, malinaw na kailangan nila ng ganitong klase ng depensa. Hindi ka pwedeng walang depensa at pinipilit kang perahan. Sapat na yung banta ng Russia na babarilin nila. Pero ano naman ang gagawin nila? Kaya gusto kong lumipat sa usapin ng kasarinlang militar ng Israel. Ibig sabihin, kung sakaling darating ang araw na makikitungo tayo sa isang pangulo, sa ngayon ay nakikitungo tayo sa pinakapaburableng pangulo para sa Israel, marahil sa kasaysayan. Sana ang susunod ay maging katulad din. Sa hinaharap, pwedeng magkaroon ng pangulo na hindi pabor sa Israel, maaring demokratiko o isolationistang republikano. Hindi natin alam kung saan ito manggagaling. Ano ang magiging kalagayan ng Israel at paano naghahanda ang Israel? Matagal na naming binabanggit sa IDSF at naisulat ko rin sa aking libro na kailangang maipagtanggol ng Israel ang sarili nito ng mag-isa. Ang pangalan ng libro, sa totoo lang, sa Ingles na meron ako. Walang urungan. Tama, walang atrasan. Saan ba talaga pwedeng bumili ng libro? Kopya lang binigay mo sa akin. Sa English, Amazon. Sa Amazon. Walang urong. Walang urungan sa Ingles sa Amazon. Tama, sa madaling salita, tingin ko, nauunawaan ngayon na dapat kayang ipagtanggol ng Israel ang sarili nito ng mag-isa. Mabilis ang paglago ng ating industriyang militar. Napakalaking halaga ng pera ang inilaan ng Israel sa pagtatayo ng mga linya ng produksyon. At hindi lang ito tungkol sa paggawa ng mga armas, munisyon na kailangan natin, kundi pati na rin mga piyesa. Gusto mong tiyakin na gumagana ang linya. Kumpleto na ang kailangan mo. Kaya may dalawa kang pagpipilian. Pwede mong gawin ito sa Israel at hindi umasa sa Britanya o Pransya o ibang bansa, o kailangan mo magkaroon ng malalaking inventaryo na tatagal ng maraming taon. Kaya ang Israel ay nagbabalance sa inventaryo at produksyon, ngunit malinaw na alam naming dapat naming maprotektahan ang aming sarili mag-isa. Kailangan naming manirahan sa madaling ipagtanggol na hangganan at higit pa ron. Ang mga hangganan ng Israel ay madaling ipagtanggol pero kailangan pa rin ng buffer zone. Kaya nindyan tayo sa Syria, nindyan din tayo ngayon sa Lebanon hanggang sa Litani at nindyan tayo sa Gaza. Hindi na tayo magsasapalaran. At isa sa pinakamalalaking pagbabago pagdating sa pag-iisip tungkol sa pambansang seguridad ay ang pagiging maagap. Dapat mong maintindihan na kailangan mong laging maagap. Hindi mo dapat payagan na may mabuo na hukbong terorista o hukbo sa iyong hangganan. Kapag nagsisimula pa lang silang magtayo, kailangan mo agad umatake. Hindi pwedeng maghintay. Sa puntong yan, bumalik tayo sa Oktubre 7, 2023 nung umiral ang ganong pananaw. Tama ba? Ganito, hindi lang ito kabiguan sa seguridad, kundi pati na rin sa ideology.
Sa palagay ko, mahalaga ito. Gusto kong maglaan ng ilang minuto para pag-usapan ng iyong organisasyon at pananaw mo rito. Ipaliwanag mo ang tungkol sa iyong organisasyon at ang epekto nito sa pamumuno ng IDF na yon at sa hinaharap. Kaya lahat ng nangyari sa atin sa nakalipas, masasabi kong 30 taon bago ang digmaan ay sa isang paraan dulot ng pag-iral ng elite ng mga general na matagal lang nang hinibabaw sa pampublikong larangan ng Israel sa loob ng maraming taon sa pananaliksik, media, pulisya at iba pa. At ang kanilang mga ideya ay tungkol sa pagtigil, pag-atras, mga konsesyon, tungkol sa ideya na sa totoo lang ang mga Hudyo ang problema. Kung tayo ay kikilos lang ng tama at ibibigay natin sa ating mga kaaway ang lahat ng gusto nila, baka ito ang paraan para makamit ang kapayapaan. At kamangha-mangha na makita na hindi mahalaga kung anong gobyerno ang nahalal, kaliwa man o kanan. Kapag ang mga general ang may kontrol sa usapan, pinag-uusapan ang pambansang seguridad. Kahit ang mga gobyernong kanan ay ginagawa ang gusto ng mga general. Nasa konsepsya sila lahat. Doon sila kumukuha ng impormasyon. Tama, ngayon, nung nagretiro ako, At isa kang general. Mahalaga na sabihin na ikaw ay Brigadier General sa IDF. Nakita mo ito mismo, Amir. nakita ko ito mismo. Natapos ko ang 30 taon ko sa serbisyo militar. Nung umalis ako, talagang labis akong nag-aalala kung saan patungo ito. Sabi ko sa sarili ko, alam mo, hindi ang mga kaaway natin ang sisira sa atin. Tayo mismo ang gumagawa nito sa sarili natin. Lahat ng pagkakamaling maisip mo, nagawa na namin sa loob ng 30 taon, puro walang saysay. Sabi ko sa sarili ko, karamihan sa mga opisyal at commander natin ay hindi naman ganon. Sila ay matitibay na Zionista. Panalo sila at alam nila ang ating mga kaaway. Gusto rin nila ng maagap na aksyon. Gusto nilang kaya nating ipagtanggol ang sarili natin sa Brussels. Pero wala silang boses at di organisado. Meron kang isang general dito, isa doon, hindi ito isang organisasyon. Kaya ito nung nagudyok sa akin, 6 na taon na nakalipas, na likayin ng IDSF, Non-Inhibra, Sabitionisti, at talagang magsagawa ng makasaysayang pagbabago ng mga elite sa Israel. Panahon na para ang mga lumang general na karamihan sa kanila ay kasing edad ng tatay ko ay bumaba na sa pwesto. At ang bagong henerasyon, isang henerasyon ng mga makabim, mga napakalalakas na opisyal at kumander ang dapat umusad at kunin ang kanilang posisyon. Parang pag-aatubili sa pakikitungo sa kanila. Hindi ko maintindihan ano ba ang kinatatakutan nyo. Tama naman tayo. Wala na silang saysay. Lubusan na silang naging politisado. At panahon na para marinig ang boses natin. At alam mo, sa unang linggo o 2 nang sinimulan ko ang organisasyon, sobrang kailangan pala na pagkatapos ng 2 linggo, may 300 opisyal na agad na sumali sa organisasyon. Sa loob ng 2 linggo, wala pa akong formal na organisasyon. Nag-iipon lang kami ng tao sa mga WhatsApp group. Ngayon, 6 na taon na ang lumipas, 55,000 na mga opisyal, komandante at operator na Israeli at mula doon, mga 7,000 ay mga opisyal. Nagsimula kami bilang isang napakaliit na organisasyon. Ngayon, isa na itong malaking organisasyon na may research institute na iginagalang sa buong mundo. Nagkikita kami linggo-linggo, alam mo, sa mga pinakakilalang embahador sa Washington at sa Unyong Europeo. Malapit kaming nakikipagtulungan sa gobyerno at sa Knesset. Kami rin ay grassroots na kilusan na nakaugat sa bawat lungsod at bayan sa Israel. 3 bagay ang ginagawa namin. Pinapaaral namin ang kabataan bago sila pumasok sa militar. Mga organisasyon sa high school, namumulat din namin ang publiko sa pamamagitan ng malakas naming presensya. Sa media at social media. Tinuturuan din namin ang mga decision maker sa Israel at buong mundo. Nakikita mo ba kung gaano kagaling ang organisasyon ninyo? Nasilayan ko ang paglago nitong mga taon. Ang dami ninyong nagawa. Nakikita mo ba ito sa matataas na antas? Nung nagkita tayo ilang taon na ang nakalipas at iniisip natin kung paano natin ilalarawan kung sino tayo, kung ano ang espesyal sa atin, isa sa mga talata ay ang tinig ng katuwiran.
Sa wakas, may mga general na nagsasalita ng may katuwiran at autoridad dahil kahit sino ay maaring magkomento tungkol sa seguridad. Kailangan mo ng otoritativong tinig at mga taong may tunay na karanasan at sentido komun, isang bagay na parang nawawala na ngayon. Hindi ko na alam ano nangyari sa sentido komun. Kamangga-mangga talaga. Parang meron nito ang Israel at si Pangulong Trump. At sa tingin ko, kaya tayo nakakaramdam ng matinding pagtutol dahil talagang napipilitan ng mga tao na gumawa ng desisyon. Pwede mo itong kamuhian, baliwalain, o samahan. Tungkol naman sa Bitchon Steam, nakikikita mo na ba na ang ginagawa mong trabaho ay may epekto na sa mga matataas na antas ng aparatong pangsiguridad ng Israel? Siguradong oo. Sa tingin ko ngayon, parehong ang hukbo at ang gobyerno ay halos lubos ng tinanggap ang aming mga ideya. Alam mo, at ang katotohanan na palagi nilang naririnig ito sa media, social media at mga pananaliksik at iba pa. Binibibigyan sila nito ng mga kasangkapan at nagkakaroon sila ng lakas ng loob, alam mo, para sabihing, sige ito ang boses na naririnig natin. Ito ang tamang bagay na dapat gawin. Apektado na ang lahat. Apektado na pati kung sino-sinong opisyal ang napopromote ngayon sa hukbong sandatahan o sa Shin Bet o kahit sa Mossad. Nagbago ang buong pampublikong larangan. Makasaysayang sandali ito na nagpakita ng pagbabago ng mga namumuno. Umatras na ang lumang henerasyon at ang bago ang pumalit. Ang bagong henerasyong ito ang magtitiyak ng seguridad ng Israel para sa susunod na mga henerasyon. At ito ang layunin namin, ang tiyakin ang seguridad ng Israel para sa mga susunod pang henerasyon. Nakakamanga Amir sa pag-uusap na ito, marinig mula sa iyo kung paano mo malinaw na ipinaliwanag ang pag-usbong ng Israel sa kinabukasan. Tinanong ng mga tao kung anong mangyayari pagkatapos pero ikaw talaga ang nagsasalita tungkol sa kinabukasan, ang araw pagkatapos. Na ang Israel ay lumilitaw hindi lang bilang isang leader sa rehiyon, idinagdag mo pa ang buong dimensyon ng posibleng pagdepende o pagbubukas ng relasyon sa Europa at kung paano ipinoposisyon ng Israel ang sarili nito. At gaya ng alam natin, para itong henerasyon ng disyerto. May papel sila pero kailangan nilang umalis. Nagtatanim ka rin ng binhi para sa bagong henerasyon na sana'y makaunawa sa iyong pananaw at magdala sa atin doon. Sa tingin ko, ang mga Hudyo, mga Israeli at marami sa ating tagapanood na di-Hudyo ay sumusuporta sa Israel. Hinahamaan ka talaga namin. Tinatawag namin itong kova sa Hebrew. At bago tayo magtapos, gusto ko lang marinig ang opinyon mo. Malapit ng Pasko, siguro mga 2 o 3 gabi na lang, tama? Kaya parang nagbabalansi tayo sa pagitan ng paggawa ng podcast at paglilinis ng bahay. May nais ka bang ibahaging pagninilay hinggil sa Pasko bago tayo matapos? Alam mo, madalas na naulit ang kasaysayan ng mga Hudyo. At parang pareho lang kung titignan mo ang nangyayari ngayon at ang kwento ng Pasko. Dahil nung umabot na tayo sa puntong yon, alam mo kung saan ang Ehipto ay madilim at gabi. At pagkatapos pinatay natin ang lahat ng mga anak na lalaki, alam mo, ang mga panganay. Sa sandaling iyon, habang nangyayari ang napakadramatikong pangyayaring ito, at ang mga Hudyo ay malapit ng, alam mo, umalis sa Ehipto. Noong oras na iyon, inutusan ang mga Hudyo na manatili sa kanilang tahanan. Lahat ng tao ay nasa kanilang tahanan. At iniisip ko, alam mo, nung sila ay nasa loob ng kanilang mga tahanan, hindi talaga nila alam ang nangyayari sa labas. Hindi nila naunawaan ang laki ng nangyayari at kung ano ang susunod na mangyayari kapag umalis tayo sa Ehipto. Alam mo, at makarating sa lupain ng Israel. Parang ganito rin na yan. Karamihan ng Israeli nasa bahay lang, nasa loob ka lang, alam mo. Madalas akong magmaneho. Hindi ka makakakita ng maraming sasakyan sa mga kalsada tuwing may digmaan. At karamihan ng tao ay nasa bahay lang. At syempre, kapag sila ay binabaril, alam mo, nagtatago sila sa loob ng kanilang mga bahay. Habang sila ay naroon, patuloy ang pagbabago ng mundo. Paglabas nila ng bahay, ibang-iba na ang mundo. Matagal ko na itong sinasabi at ngayon mas madali na sigurong maintindihan. Alam mo, habang mas malaki at mas mapagpasyang tagumpay sa digmaang ito, mas dakila rin ang gintong panahon ng Israel pagkatapos ng digmaan. Ang Israel ay papunta sa gintong panahon. Hindi ibig sabihin na wala tayong mga hamon. Magkakaroon pa rin tayo ng mga hamon pagkatapos nito. Kailangan nating harapin ang soberanya sa loob ng ating lupain. Ang Negev, ang Galilea at ang Judea at Samaria ay humaharap sa tumitinding anti-Semitismo.
Maraming hamon, pero papunta tayo sa gintong panahon. Pagkatapos ng digmaan, lalago ang ekonomiya. Lumalago na ito ngayon at mas lalaki pa kaysa dati. Magkakaroon ng malaking aliyah sa Israel at magkakaroon din ng baby boom. Alam mo, marami kaming oras na ginugol sa mga silungan. Tama yan. Maraming mga sanggol ang paparating. At sa tingin ko talaga, sinabi ko sa mga Hudyo, tingnan ninyo, narito na ang kinabukasan. Akala mo sinusubok tayo ngayon, pero ramdam mo pa rin ang optimismo sa lipunang Israeli. Mulay, naranggo tayo bilang ikawalo sa mga bansang pinakamasaya. Pero ang nakaka-interes ay kapag tininan mo ang mga detalye, makikita mo na ang kabataang henerasyon mula 8 hanggang 25, sila ay naranggo bilang pangatlo. Hindi ko alam yon. Oo. Kaya meron tayong kabataang henerasyon na lumalaban ng 2 taon at kalahati sa Gaza, sa Lebanon, Iran. Sila ang pinaka-optimistikong bahagi ng lipunang Israeli. Kaya may napakagandang kinabukasan na naghihintay sa atin. Brigadier General Amira Vivi, salamat mahal kong kaibigan. Napaka-informatibo ng podcast na ito. At maligayan Paskua sa lahat ng ating mga tagapanood at sa lahat ng nanonood sa buong mundo. Manatiling nakatutok sa True East. Magkikita tayo pagkatapos ng mga pista ng Paskua.